Sakahan lang ang pamana sa'yo ni Dad. Wika ni Carlo sa kanyang Kuya Joel. Mabuti nga may naipamana pa sa kanya. You know, Dad hates him. Naiiling na wika naman ni Desiree, ang bunso sa mga ito. True, pasalamat na lang siya. Dagdag pa ng sumunod kay Joel. Tama kayo. Pasalamat na lang ako dahil may pinamana pa sa akin si Dad, kahit na hindi niya ako itinuring na anak. Wika ni Joel. Akala mo talaga no? May makukuha siyang malaki. Naiiling na wika ng mga kapatid ni Joel at nagtawanan pa. Umalis na lamang sa gathering na iyon si Joel at saka dumiretso sa sakahan na ipinamana sa kanya ng ama. At habang nagmumuni-muni ay may naalala si Joel, ang sinambit sa kanya noon ng kanyang ama, kung kaya't binuklat ni Joel ang frame. At limpak-limpak na pera ang bumungad sa kanya at isang sobre. Nanlaki ang mga mata ni Joel at saka nagturan. Mahal ako ni Dad. Naiiyak na wika ni Joel at niyakap ang sobre na kanyang hawak-hawak. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Mom, bakit po ganun sa akin si Dad? Tanong ng walang kamuwang-muwang na si Joel sa kanyang ina. Palagi nagtataka ang batang si Joel dahil pakiramdam niya ay malayo ang loob sa kanya ng sariling ama. Anong ganon? Takang tanong ng ina nitong si Grace sa anak na si Joel. Nabigla na lang ito sa tanong ng kanyang panganay na anak. Parang hindi po ako mahal ni Dad. Natamlay na wika ni Joel at bakas ang lungkot sa boses ng bata. Natahimik naman si Grace sa naging sagot sa kanya ni Joel kung kaya't nilinaw niya ito sa bata. Paano mo naman nasabi yan? Mahal ka ng dad mo. Pantay-pantay kami ng pagmamahal sa inyong magkakapatid. Wika ni Grace kay Joel at niyakap ang bata. Alam ni Grace at pansin niya ang pagiging malayo ng kanyang asawa sa kanilang anak na si Joel. Ngunit sa puso ni Grace, alam niya na mahal ng kanyang asawa ang bata at maaaring may dahilan lamang ito kung bakit ganon ang turing sa kanilang panganay. Si Joel ang panganay sa magkakapatid. 4 silang magkakapatid at anak ng isang businessman at mapagmahal na ina. Mahal na mahal si Joel ng kanyang ina dahil siyang maaasahan sa kanilang magkakapatid kumpara sa iba niyang mga nakakabatang kapatid na lumaki sa luho at walang alam sa mga gawain. Maayos naman ang buhay ni Joel sa piling ng kanyang pamilya, bagamat medyo malayo ang loob ng kanyang ama sa kanya ay hindi iyon alintana ni Joel dahil palaging nariyan ang ina nilang si Grace na siyang palaging nagbibigay payo sa kanya at ipinapadama ang kahalagahan niya sa pamilya. Madalas man ang mapaisip si Joel kung tunay nga ba siyang anak o ampon lamang dahil kita niya na ibang turing ng kanyang ama sa kanya kumpara sa kanyang mga nakababatang kapatid. Pakiramdam ko lang po, iba po kasi ang turing ni Dad sa akin kumpara sa mga kapatid ko na sila Desiree, Carlo at Jacob. Wika ni Joel sa kanyang ina at malalim na napabuntong hininga ang inilabas ni Joel. Hindi yan totoo anak. Huwag mong isipin na hindi ka mahal ng dad mo. Siguro, oo nga may mga bagay na ibinibigay ang dad mo sa mga kapatid mo. Pero di ba nga panganay ka? Alam ng dad mo na mauunawaan mong mga bagay na yon. Kaya ganun siguro ang turing sa'yo ni dad mo. Huwag ka na magtatampo kay dad ha. Dahil ano man ang ginagawa niya, para din naman yun sa'yo. At balang araw ay mauunawaan mo din kung bakit nga ba ginagawa yun ng dad mo. Paliwanag ni Grace sa kanyang anak na si Joel. Alam ni Grace na hindi sapat ang paliwanag na yon na kanyang sinambit sa kanyang anak. Ngunit alam ni Grace na may angking katalinuhan si Joel at mabilis itong makaunawa sa mga sitwasyon. Opo ma'am, nauunawaan ko po. Wika ni Joel at natahimik na lang. Alam ni Grace na anuman ang sambitin niya sa bata ay maiintindihan ito at mauunawaan ang bagay na yon. Bagamat napakadaming tanong ni Joel sa kanyang isipan, ay hindi na lamang niya iniisip ang mga bagay na iyon at nagtuon na lamang sa kanyang pag-aaral.
Kahit na tila basabik si Joel sa pagmamahal ng kanyang ama, ay napupuna naman iyon ng kanyang ina na labis siyang pinapahalagahan at pinagtutuunan ng pansin na siyang kinaiinggitan sa kanya ng mga kapatid. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nang nagkakamalay sa paligid at mga nangyayari si Joel. Ngunit hindi pa din ito maunawaan ang kanyang ama kung bakit gano'n na lamang siya kung ituring nito. Desiree, look at this. Ang cute, diba? Sa'yo yan. I bought it for you. At ito naman sa inyo, Jacob and Carlo. And this is for you, Joel. Wika ng ama ni Joel. At ibinigay sa kanila ang kani-kaniyang laruan na binili pa mismo ng kanilang ama. Kaagad na naglaro ang mga ito, ngunit na makita ni Joel ang mga laruan ng mga kapatid, ay mahahalata ang diferensya nito sa laruan na hawak-hawak ni Joel. Maliit na laruang puzzle ang ibinigay sa kanya ng ama, samantalang ang kanyang mga kapatid ay naglalakihan ng mga laruang sila lamang ang meron. Gayunpaman, hindi iyon pinansin ni Joel dahil para sa kanya ay hindi mahalaga kung gaano kalaki o ano man ang presyo ng bagay na iyon. Dahil ang mahalaga ay ibinigay iyon sa kanya ng ama na bukal sa puso. Sa paglipas ng panahon, mas lalong tumindi ang pagkakaiba ng pagturing ng kanyang ama sa kanyang mga kapatid at sa kanya. Nang sumapit ang kaarawan ni Joel, ay doon naman na ospital ang kanyang mahal na ina na si Grace. Dahil sa nangyari, ay hindi nagdiwang ng kanyang kaarawan si Joel at naunawaan naman iyon ng bata hanggang sa dumating ang araw na yon. Araw kung saan bago idaos ang kaarawan ng kapatid, ay narinig ni Joel ang isang napakasakit na salita mula sa kanyang bunsong kapatid. Dad, hindi ako papayag na hindi gaganapin ang birthday party ko. Nangako ka po sa akin, diba? Wika ni Desiree sa kanyang ama at nagpupumilit ito na ituloy ang kanyang kaarawan kahit na humaharap sa matinding suliranin ang kanilang pamilya. Pasensya na anak. Masyado akong abala para sa gamutan ng mommy. We can celebrate it by next month. Wika ng ama ni Joel, ngunit hindi iyon matanggap ng bata. Nang umalis ang kapatid at nagtungo sa sariling silid, ay kaagad itong sinundan ni Joel at saka kinausap. Desiree? Tawag ni Joel sa bunsong kapatid. What? Nandito ka ba para pagsabihan ako? Pagtataray nito kay Joel. Alam ko na mahalagang kaarawan na yon, lalo na't nangako si Dad sa'yo. Pero kasi Desiree, kaya mo bang maatim na magdiwang ng kaarawan mo habang si Mom ay nasa ospital? Tanong na wika ni Joel sa kanyang kapatid. I don't care, okay? I just wanna celebrate my birthday. At huwag mo nga ako masabi-sabihan dyan dahil hindi mo ako kagaya. Always been a perfect child, pero never namang minahal. Wika ni Desiree kay Joel at nagulat si Joel sa sinambit na iyon sa kanya ni Desiree. Hindi siya makapaniwala na gano'n ang sasambitin ng kanyang kapatid sa kanya. Nasaktan at hindi nakaimik si Joel at saka umalis na may lungkot sa kanyang dibdib. Hindi alam ni Joel kung bakit gano'n na lamang siya kaapektado sa sinambit ng kapatid. Perfect child, pero never minahal. Paulit-ulit na umi-echo ang salitang yan sa isipan ni Joel. At pakiramdam niya ay tama ang kanyang kapatid dahil lahat na lamang ay ginawa niya para lamang makuha ang atensyon ng kanilang ama, ngunit tila ba wala pa rin iyong epekto. Dinamdam ni Joel ng ilang araw ang salitang binitawan ng kanyang kapatid hanggang sa isang masakit na balita ang nagpabago sa buhay ni Joel. Ilang buwan lamang ang lumipas matapos ang pangyayaring yon ay namatay ang ina nila Joel. Wala na ang mom ninyo. Sumakabilang buhay na siya. Umiiyak na wika ng ama ni Joel sa kanila. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Joel at tila ba hindi niya kayang tanggapin ang masamang balita na iyon mula sa kanilang ama. Wala na po si Mom? Hindi makapaniwalang tanong ni Joel sa kanyang ama at napahagulgol ng iyak. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Dad? Kailangan bang ulit-ulitin? Pagtataray ng kapatid ni Joel na si Desiree, ang nag-iisang anak na babae sa kanilang pamilya. Hindi lang naman ikaw ang nasasaktan dito. Kami din. Dagdag pa ni Jacob. Akala mo siya lang nasasaktan. Bulong naman ni Carlo. Hayaan niyo ng kuya niyo. Saway ng ama nila sa kanila at masamang tinignan si Joel. Hindi alam ni Joel ang kanyang mararamdaman at para bang naghalo-halo na ang lahat sa kanyang damdamin at pakiramdam niya pa
Kung magsalita ang kanyang kapatid, ay hindi siya iginagalang. Malungkot si Joel dahil wala na ang kanyang ina. At the same time ay natatakot ang bata sa mga bagong mangyayari ngayong wala na ang kanilang ina na siyang kanyang nag-iisang kakampi sa pamilyang iyon. Takot na takot si Joel dahil sa pagkawala ng kanyang ina ay para bang nawala na din siya ng pamilya. Matapos na matanggap ang balita ay kaagad na inasikaso ng kanilang ama ang burol ng kanilang mapagmahal na ina na si Grace. Kinabukasan ay dinala na nga ang bangkay ng kanilang ina sa kanilang bakuran at doon binurol ang bangkay nito. Para bang hindi kayang tignan ni Joel ang kabaong ng ina dahil hindi nito matanggap na pumanaw na ang kanyang nag-iisang kakampi. Nawala na ang nag-iisang nagmamahal sa kanya sa pamilyang yon at higit sa lahat, wala na ang kanyang kaibigan na palaging nasasabihin sa tuwing siya ay luhaan. Sobrang mahal na mahal ni Joel ang kanyang ina dahil ito lamang ang nagpadama sa kanya na may halaga siya sa mundo. Sobrang sakit ang nararamdaman ni Joel dahil sa pagkawala ng kanyang ina na siyang kanyang kaibigan at tagapagtanggol. Dahil ayaw ng kanilang ama na patagalin pa ang lamay, ay naghanda na ito para sa mga kakailanganin sa paglibing sa kanyang asawa. Habang umiiyak, ay narinig ni Joel ang usapan ng kanyang mga kapatid. Kuya Jacob, Kuya Carlo, ito daw ang isuot ninyo para sa libing ni Mom, sabi ni Dad. Wika ni Desiree at ibinigay ang mga bagong damit sa kanyang mga kapatid. Wala sa akin? Takang tanong ni Joel sa kanyang kapatid. Bakit si Desiree tinatanong mo? Tanungin mo kaya si Dad? Sagot ng sumunod kay Joel na si Jacob. Natahimik lamang ang batang si Joel at nakatingin lamang sa kanyang mga kapatid na ngayon ay sayang-saya sa kanilang mga bagong damit. Nagtungo na lamang sa kanyang kwarto si Joel at doon umiyak. Pakiramdam niya ay tila ba hindi siya parte ng pamilyang iyon dahil sa malamig na pakikitungo sa kanya ng ama. Pagsapit ng gabi ay nananatiling gising si Joel at iniisip na sana ay isama na lang siya ng kanyang ina. Joel? Tawag ng ama nito at pumasok sa silid ng bata. Mabilis na pinunas ni Joel ang kanyang luha upang hindi mahalata ng kanyang ama na umiyak siya. Bakit po, Dad? Tanong ni Joel sa kanyang ama at pilit nang ngumiti at ipinakita na ayos lamang siya. Ito ang isusuot mo sa burol ng mom mo. Alam kong luma na yan. Pero ang damit na yan ay sa akin. Sinuot ko yan nang mamatay ang lolo nyo. Sa'yo na yan ngayon. Wika ng ama ni Joel sa kanya. Hindi alam ni Joel kung matutuwa ba siya o malulungkot sa ginawang iyon ng kanyang ama. Salamat po, Dad. Wika ni Joel at ngumiti sa kanyang ama. Wala namang sinambit ang ama ni Joel at lumabas na nga ito ng silid ng bata. Makaraan ng ilang araw ay inilibing na ang ina ni Joel at bagamat nalulungkot si Joel dahil puro bago ang suot ng kanyang mga kapatid, ay hindi na lamang iyon pinansin ni Joel dahil kung tutuusin ay mas mahalaga ang damit na kanyang suot kahit na luma pa ito ay galing naman ito sa kanyang ama. Tanging pagluha na lamang ang nagawa ni Joel habang pinagmamasdan ng paglibing sa katawan ng kanyang mahal na ina. Sobrang sakit ang nararamdaman ni Joel, ngunit alam niya na lahat sila ay nararamdaman ng sakit na iyon. Lalo na ng kanilang ama na bagamat hindi ito umiiyak, ramdam ni Joel na naghihinagpis ang puso nito at ayaw lamang nito ipakita na nasasaktan siya sa pagkawala ng asawa. Matapos na mailibing ang ina nila Joel ay doon na nagbago ang lahat. Isang linggo makatapos ang paglibing sa kanilang ina ay palaging mainit ang dugo kay Joel ng kanyang ama. Ano na naman to? Nag-away na naman kayo? Ikaw, Joel, bakit ba hindi mo masaway ang mga kapatid mo? Galit na wika ng ama ni Joel at bumaling ito sa kanya. Dad, hindi naman po sila nakikinig sa akin. Nakayukong sagot ni Joel sa kanyang ama. Ano? Ikaw ang panganay kaya dapat sinusunod ka nila. Hindi yung ikaw ang susunod sa mga kapatid mo. Galit na bulyaw ng ama ni Joel at hinablot si Joel ng kanyang ama at saka siya pinalo kahit na hindi naman siyang may kasalanan. Naiyak na lamang si Joel ngunit hindi ito nagtanim ng sama ng loob sa kanyang mga kapatid, maging sa kanyang ama dahil alam ni Joel na tama naman ang sinambit sa kanya ng kanyang ama at palagi ding inaalala ni Joel
ang payo sa kanya ng kanyang ina noong nabubuhay pa lamang ito. Sa paglipas ng mga araw, napansin ni Joel na palagi na lamang siyang pinag-iinitan ng kanyang ama na siyang naging dahilan para mawalan ng galang sa kanya ang kanyang 3 nakababatang kapatid. Ano ba, Jacob? Tama na nga yan. Ikaw ang mas matanda. Dapat ikaw ang nagpaparaya kay Carlo at Desiree. Saway ni Joel sa kanyang mga kapatid. Nakatingin lamang sa kanila ang kanilang ama na tila ba pinanonood lamang ang kanilang ginagawa. Wow, sabagay, ganyan ka naman lagi eh. Palagi ka nagpaparaya sa amin. Kaya ayan, inaabuso ka. Masyado kang mabait, kaya ka ginaganyan. Hindi na ako magtataka kung bakit ganun na lang ang sinasabi sa iyo ni Dad sometimes. I think kung totoong lalaki ka ba o bakla. Tura ni Jacob sa kanyang Kuya Joel at natahimik naman si Joel sa sinambit ng kanyang kapatid. Kaagad na nasampal ni Joel ang kanyang kapatid na si Jacob na hindi inaasahan ni Joel. Maging ang ama nila ay nagulat din sa ginawa ni Joel sa kapatid. Sorry. Nauutal na wika ni Joel at ito pang umalis doon at nagtungo sa kanyang silid dahil sa pagkabigla. Napailing na lamang ang ama ni Joel sa nangyari, samantalang ang mga kapatid naman ni Joel ay hindi makapaniwala na nagawa iyon ni Joel sa kanilang kapatid na si Jacob. Habang lumalaki sila Joel at ang kanyang mga kapatid, ay mas lalong lumalim ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nilang magkakapatid. Tuluyan nang nawala ng respeto ang mga nakababatang kapatid ni Joel sa kanya. Joel, bakit ganun yung mga kapatid mo? May kani-kaniyang sasakyan tapos ikaw, heto, nagko-commute ka. Tanong ng kaibigan ni Joel sa kanya. Nang magsimula sa kolehiyo ay naging popular ang mga kapatid ni Joel dahil sa mga magagarang mga kagamitan ng mga ito at mga makabagong mga damit. Wala tayong magagawa doon. Kahit magkakapatid pa kami, magkakaiba naman kami ng hilig sa buhay. Wika ni Joel sa kaibigan. Pero di ba mayaman kayo? Bakit kailangan mong mag-part-time job doon sa convenience store? At saka magmekaniko pa doon sa isang talyer? Takang tanong nito kay Joel. Napabuntong hininga na lamang si Joel at saka sumagot sa tanong ng kaibigan. Tulad nga ng sabi ko, magkaiba kami. Sila nakaasa kay Dad. Pero ako, heto, nagsusumikap. At saka sunod sa luho sila pagdating kay Dad. Wika ni Joel at malalim na napabuntong hininga. So, sinasabi mo na ba na ang mga kapatid mo sunod sa luho at ikaw hindi? Ano yun? Hindi pantay-pantay ang trato sa inyo ng mga kapatid mo? Tanong ng kaibigan ni Joel sa kanya. Mahirap pagsalita. Ayoko na lang intindihin pa. Tara na, baka mahuli pa tayo sa klase. Wika ni Joel at hindi na lamang pinansin ang mga sinabi at tanong sa kanya ng kaibigan. Lahat ay ginawa ni Joel, matuwa lamang sa kanya ang kanyang ama. Ngunit lahat ng effort ni Joel ay tila ba wala lang sa ama. Bali wala lamang sa ama ang kanyang mga pagsisikap at tila ba nawala na ng gana sa buhay si Joel. Pakiramdam ni Joel ay hindi siya parte ng kanilang pamilya. At imbes na ang mga kapatid ang kanyang kakampi sa buhay, ay ang mga ito pa ang naging kontrabida sa buhay ni Joel at ang sariling ama ang nagmistulang problema sa kanyang buhay. Hanggang sa dumating ang panahon na tumungtong sa tamang edad si Joel at ang kanyang mga kapatid. Nakapagtapos na ang mga kapatid ni Joel sa tulong ng kanilang ama, samantalang si Joel ay sariling sikap lamang niya, ngunit dahil mahirap ay hindi natapos ni Joel ang kanyang pag-aaral. Dahil para bang nawawala na ng gana si Joel sa buhay at unti-unti nang nawala ang pagmamahal ni Joel sa kanyang mga kapatid at lalo na sa kanyang sariling ama. Sa panahon na tila ba nais na ni Joel na sumuko sa buhay, doon na dumating ang kanyang buhay na si April. Isang tendera sa isang karinderya na kinakainan ni Joel sa tuwing break time nito sa pagmekaniko. Ano po sa inyo, sir? Nakangiting tanong ng dalaga kay Joel. Adobo lang tsaka 3 order ng kanin at tsaka pakidamihan ng sabaw. Wika ni Joel at tsaka matamis na ngumiti sa dalaga at kinindatan pa ito.
Okay po, pakihintay na lang po. Magalang na sagot ng dalaga kay Joel. Kaagad na bumalik si Joel sa kanyang lamesa, ay tumabi naman sa kanya ang katrabaho. Pre, ang ganda ng bagong tendera, no? Taas-taas kilay na wika ng katrabaho ni Joel. Alin? Kunot noong tanong ni Joel. Ayun no, yung nag-asikaso sa'yo. Wika ng lalaki at tinuro pa ang dalaga. Pwede na. Tipid na wika ni Joel at napatango na lamang. Ilang sandali ay dumating ang dalagang itinuro ng katrabaho sa kanya. Ito na pong order mo, sir. Enjoy your food po. Masiglang wika ng babae. Wow, parang nasa restaurant lang ah. Panunodyo ni Joel sa dalaga. Siyempre sir, kailangan din naman ng entertainment at maboka ka para hindi naman mawala ng gana yung mga customer. Alangan naman na Pasko. Tapos yung mukha parang araw ng mga patay. 'Di ba? Masiglang wika ng babae at ngumiti pa ng matamis sa binatang si Joel. Miss, single ka ba? Tanong ng katrabaho ni Joel. Oo, bakit? Takang sagot ng dalaga. Single din nung kaibigan ko. Parang bagay kayo. Hindi pala. Parang bagay talaga. Joel nga pala ang pangalan nito. Ikaw, anong pangalan mo? Pahingi na din ang number o. Ako nang kukuha. At makupad tong kaibigan ko eh. Wika ng katrabaho ni Joel at napailing na lamang. April. April ang pangalan ko. Mamaya na lang. Trabaho first before lande. Nakangising wika ni April at umalis na sa harapan nila Joel. Pa-chicks ka pre. Torpe ka talaga eh, kaya hindi ka nagkaka-love life eh. Naiiling naturan ng kaibigan ni Joel sa kanya. Hindi naman kasi minamadali yan, pero salamat pre ah. Diskarte mo talaga eh, Lodi. Nakangiting wika ni Joel at ngumiti sa kaibigan. Kumain na ang dalawang magkaibigan at maya-maya pa ay dinalhan ng dalagang sa April ang dalawa ng tubig at tissue. Thanks for ordering, wika ni April at umalis na. Napailing na lamang si Joel at saka dumampot ng tissue at doon ay napagtanto ng binata na nakalagay doon ang numero ng dalaga. Pasimpleng inilagay ni Joel ang tissue sa kanyang jacket at ngumiti ng pasimple kay April. Simula nang huminto ng pag-aaral ng kolehiyo si Joel, ay umalis na din ito sa poder ng kanyang ama at namuhay ng mag-isa. Kahit hirap sa buhay ay hindi umasa o humingi ng kahit na maliit na tulong si Joel sa kanyang ama at mga kapatid. Ayaw na din naman ni Joel na makarinig pa ng kung ano patungkol sa kanyang ama at kapatid dahil masaya na si Joel sa kanyang buhay na meron siya ngayon. Nagkaroon ng mga kaibigan si Joel at tila ba doon nakita ni Joel ang pagmamahal na hindi niya naramdaman sa kanyang ama at mga kapatid. Simula nung araw na yon ay nag-umpisa ng komunikasyon ni April at ni Joel. Kahit sa cellphone lamang ay tila ba nagkaroon si Joel ng kausap at masasabihan ng kanyang mga problema. Sa paglipas ng panahon ay tuluyang nahulog si Joel at April sa isa't isa at kalaunan ay naging magkasintahan at nagsama. Nanirahan sa simpleng buhay si Joel kasama ang kanyang asawang si April. Masaya naman ang dalawa kahit na napakahirap ng kanilang pamumuhay ay nagtutulungan naman ang dalawa sa hirap at ginhawa. Makalipas ang ilang taon na pagsasama ay biniyayaan ng dalawang anak sina April at Joel. Nawala na din ang balita si Joel patungkol sa kanyang ama at mga kapatid dahil nakatuon lamang si Joel sa kanyang pamilya. Mahal, wala ka bang balak na ipakilala ako sa pamilya mo? Tanong ng asawa ni Joel na si April. Alam mo naman mahal na matagal na akong walang komunikasyon sa pamilya ko. Simula nang umalis ako sa poder ni Dad, wika ni Joel sa kanyang may bahay na si April. Naikasal na lamang tayo, hindi man lang sila nagtungo sa kasal din natin. Pati ang ama mo, na hindi man lang yan nakilala ang mga apo niya sa'yo. Ganon na lang ba ang alitan ninyo? Kunot noong tanong ni April sa kanyang asawa. Napabuntong hininga naman si Joel at saka nagsalita. Simula nang mamatay ang nanay ko,
Parang wala na akong puwang sa pamilya namin. Tinipid ako ni Dad pero ang mga kapatid ko sunod sa luho. Ang mga kailangan nila ura-urada na ibibigay ni Dad sa mga kapatid ko. Pero pagdating sa akin, lahat kwentado. Para bang kung ituturing niya ako ay para bang hindi niya ako anak, pero ayos lang naman sa akin yun. Ang mahalaga ay maayos lang buhay ko ngayon. Kasama ko kayo at masaya ako kahit na napakasimple lang ng buhay natin. Wika ni Joel at ngumiti na lamang sa kanyang asawang si April. Hindi mo ba sila namimiss kahit na minsan? Tanong ni April kay Joel. Napabuntong hininga naman si Joel dahil aminado si Joel na namimiss niya paminsan-minsan ang kanyang mga kapatid. Ngunit madalas na sumagi sa kanyang isipan kung ganun din ba ang kanyang pamilya, kung sumagi ba sa isipan ng mga ito na maalala man lang siya. Sa totoo lang, namimiss ko din naman sila. Pero madalas iniisip ko kung ako ba sumagi sa isipan nila o baka tuluyan na nila akong nilimot. Ang hirap kasi ng sitwasyon ko habang inaalala ko sila. Hindi ko alam kung naaalala pa ba nila ako. Wika ni Joel at napasimangot na lamang. Hanggang isang araw ay nabalitaan na lamang ni Joel na patay na ang kanyang ama. Hindi ba sinabi sa'yo ng mga kapatid mo? Tanong ng kakilala ni Joel. Kamag-aral niya iyon nung nasa high school pa lamang si Joel. Wala na din kasi kaming naging komunikasyon ng mga kapatid ko. Simula nung umalis ako sa modernidad at nag-aasawa na at pamilya. Wika ni Joel. Ganun ba? Sige. At least alam mo na ngayon. Dumalaw ka kasi ang alam ko huling lamay na sa Biyernes. Wika ng lalaki at napatango na lamang si Joel. Nakaramdam ng kaunting lungkot si Joel, ngunit nangingibabaw pa din sa kanya ang inis at tampo sa kanyang ama. Pag-uwi sa kanyang bahay, ay kaagad na sinabi ni Joel ang balitang iyon sa kanyang asawa. O anong plano mo? Tanong ni April, ang asawa ni Joel. Hindi ko din alam, samahan niyo ako. Para naman kahit na sa huling pagkakataon ay makita ng mga bata ang kanilang lolo. Wika ni Joel sa kanyang asawa. Ano man ang desisyon mo, suportado kita. Sasabihin ko ng mga bata nang sa ganun ay maghanda na sila. Wika ni April sa kanyang asawa. Salamat mahal. Dahil palagi mo kong sinusuportahan mula noon hanggang ngayon. Palagi kang nariyan sa tabi ko para gabayan ako at makinig sa mga hinanain ko sa buhay. Paglalambing ni Joel sa kanyang asawa at niyakap nito si April. Noong araw nga na yon ay nagdesisyon ng pamilya na lumuwas ng Maynila upang sa huling pagkakataon ay masilayan ni Joel ang kanyang ama at makita man lang ng kanyang mga anak ang kanilang lolo. Pagdating sa lugar kung saan nakaburol ang ama ni Joel, ay nag-umpisa na nga ang mga bulungan ng mga tao. Siya yung panganay na anak, diba? Dugyuti naman ang itsura. Rinig ni Joel ang bulong. Huwag mo nalang pansinin. Bulong ni April kay Joel at ngumiti naman si Joel. Napatingin ang mga kapatid ni Joel sa kanya. Kuya? Gulantang na wika ni Desiree at mahahalata sa mga mugto nitong mata na umiyak ito ng matagal. Hindi ako manggugulo. Gusto ko lang makita si Dad sa huling pagkakataon. Maging ng aking mga anak. Wika ni Joel at napatango naman ang mga ito. Dahil hindi din mapalagay si Joel, ay mabilis na umalis sa mga ito at umuwi din sa mismong araw na yon. Matapos ang ilang araw na burol ay nailibing na din ang ama ni Joel at hindi na nakadalo doon si Joel dahil abala na din ito sa kanyang trabaho para sa kanyang pamilya. Makalipas ang ilang araw, ay nakatanggap si Joel ng tawag mula sa kanyang mga kapatid at sinasabi ng mga ito na pag-uusapan ng patungkol sa mana. Hindi naman umasa si Joel na may makukuha mula sa kanyang ama dahil malamang ay hindi siya naalala nito. Ngunit bilang respeto ay dumalo pa din si Joel. Tulad ng magtungo si Joel ng burol ng kanyang ama, ay ganun pa din ang aura ni Joel at wala itong pake sa sasabihin ng mga tao sa kanya. Hindi mo ba kaya magsuot ng disenteng damit? Hanggang ngayon panira ka pa rin. Wika ng kapatid ni Joel na si Jacob. Hindi pa din ito nagbago
at nananalantay pa din sa kanila ang pagtatalo ng mga bata pa lamang sila. Baka walang damit, wika ni Carlo at naiiling na lamang. Pumunta ako dito ng maayos. Nagtungo ako dito na may respeto. Sana ganun din kayo sa akin. Kahit ngayon lang ay igalang niyo ako bilang kuya. Kahit ngayon lang. Pagkatapos nito ay maaari niyo nang limutin na may kuya kayo. Kung yun ang gusto niyo. Lakas loob na wika ni Joel at natigilan naman ang mga ito. Let's just proceed, wika ni Desiree. At doon na nagsalita si Carlo. Sakahan lang ang pamana sa'yo ni Dad, wika ni Carlo sa kanyang kuya Joel. Mabuti nga't may pamana pa sa kanya eh. You know, Dad hates him. Naiiling na wika naman ni Desiree ang bunso sa mga ito. True, pasalamat na lang siya. Dagdag pa ng sumunod kay Joel na si Jacob na halatang may galit pa din sa kapatid. Tama kayo. Pasalamat na lang ako dahil may pinamana pa sa akin si Dad. Kahit na hindi niya na ako tinuring na anak. Wika ni Joel. Akala mo talaga no na may makukuha siyang malaki? Naiiling na wika ng mga kapatid ni Joel at nagtawanan pa. Para bang nabastos si Joel dahil sa sinambit ng kanyang mga kapatid. Pinagtawanan na tila ba minaliit siya ng mga kapatid. Sinambit ng mga ito na ang pamana ng kanilang ama sa kanilang kuya Joel ay ang sakahan lamang at lumang bahay. Tila may kalayuan lamang sa kabihasnan. Nakaramdam ng inis si Joel dahil ramdam niya na hindi talaga siya mahal ng kanyang ama. Dahil sa inis ay umalis na lamang sa gathering na iyon si Joel at saka dumiretso sa sakahan na ipinamana sa kanya ng ama. Napakasama ng mga ugali nila. Palibhasa sulod sa luho. Darating din ang oras na aangat ako at sana matutunan niyo din ang kahalagahan ng lahat. Inis na wika ni Joel sa kanyang sarili at napatingin na lamang sa buong sakahan. Matapos ang pag-uusap na yon ay tinungo ni Joel ang lugar na yon at doon ay naalala niya ang masayang alaala nilang pamilya noong nabubuhay pa ang kanyang ina. Habang nagbumuni-muni ay naaalala ni Joel ang sinambit sa kanya noon ng kanyang ama. At kaagad na nagbalik tanaw si Joel at may naaalala si Joel na sinambit sa kanya noon ng kanyang ama. At kaagad na nagbalik tanaw si Joel at may naalala si Joel na sinambit sa kanya noon ng kanyang ama na kapag dumating na ang araw na mawala na ito sa mundo ay buksan niya ang isang frame. Buksan mo ito sa oras na mawala na ako sa tabi niyong magkakapatid. Wika ng ama ni Joel sa kanyang alaala kung kaya't binuklat ni Joel ang frame. At laking gulat ni Joel nang makita ang limpak-limpak na pera na bumungad sa kanya at isang sobre. Nanlaki ang mga mata ni Joel at saka nagturan. Mahal ako ni Dad. Naiiyak na wika ni Joel at niyakap ang sobre na kanyang hawak-hawak. Nang dahil sa sobreng iyon ay natauhan si Joel at naunawaan ang lahat. Gusto ng kanyang ama na maging matatag ang kanyang anak na si Joel. Na maging matatag siya dahil siya ang panganay sa lahat. Kaya't ganun-ganun na lamang ang trato niya sa anak. Nakalagay din sa sulat ang lubos na paghingi ng ama ni Joel ng tawad at ang salitang matagal nang nais marinig mula sa ama, ang mahal kita anak ko. Naiyak si Joel at napagtanto niya na mahal talaga siya ng kanyang ama. Kahit na ganun sa kanyang ama, ay nais lamang nito na maging matatag siya sa buhay. Naiyak si Joel at tila ba nagsisisi na hindi niya iyon nalaman ng mas maaga. Hindi makapaniwala si Joel na sa kabila ng lahat ng pangit na pagtrato sa kanya ng ama, ay isa palang gawain upang siya ay maging matatag sa buhay. Matapos matuklasan ang bagay na yon ay tinawagan ni Joel ang kanyang asawang si April at sinambit ang address kung nasaan siya na kaagad naman natunton ng asawa ni Joel. Anong ginagawa mo dito? Takang tanong ni April sa kanyang asawa na si Joel. Naluluhang hinila ni Joel ang kanyang asawa sa lumang bahay ng kanilang pamilya. Tama ka, April. Mahal ako ng ama ko. Ginagawa niya ang bagay na yun dahil mahal niya ako. Dahil gusto niya ako maging matatag. Dahil panganay ako. Gusto niya na magpakatatag ako dahil pag dumating ang araw na mawawala siya ay handa ako.
Wika ni Joel na mangiyak-iyak na dahil sa kanyang natuklasan. Sabi ko naman sa iyo may dahilan ng ama mo kaya nagawa niya ang bagay na yun. Hindi naman siya magiging ganun sa'yo kung wala siyang dahilan. Mahal ka ng dad mo. Pero dahil sa kagustuhan niya na maging matatag ka bilang panganay, dahil darating yung araw na mawawala sila sa piling niyo, kaya hinahanda ka niya. Dahil sa huli, ikaw ang tanging makakaintindi sa iyong mga kapatid. Wika ni April sa kanyang asawa at napayakap na lamang si Joel sa kanyang kabiyak na si April. Matapos na makarecover mula sa katotohanan na nalaman, ay ipinakita ni Joel ang limpak-limpak na pera sa kanyang asawa. Ito ang sinabi sa akin ni Dad noon. Hindi ko akalain na ganito kalaking ibinigay sa akin ni Dad. Sa buong buhay ko, nilamon ako ng tampo, inis at galit. Pero dahil sa pinakita niya sa akin, at ipinadama ni Dad, pero hindi ko akalain na ganito palang hinanda niya para sa akin. At gagamitin ko ito upang muling buhayan itong sakahan ni Dad. Wika ni Joel at determinado itong ibalik ang sigla at ganda ng kanilang sakahan. Susuportahan kita sa lahat ng bagay na iyong nais gawin. Wika ni April sa kanyang asawa at kapwa nagyakapan ang dalawa. Ginamit ni Joel ang pera upang buhayin muli ang sakahan na iyon na pamana sa kanya ng kanyang ama. At nagtayo din ng iba't ibang negosyo si Joel na naging malago naman. Makalipas ang ilang buwan, hindi naman na nakausap pa si Joel ng kanyang mga kapatid. Papa, may nag-order po ng mango pie. Wika ng panganay ni Joel sa kanya. Nagtayo sila Joel ng isang maliit na tindahan ng pasalubong na pagkain, katulad ng mango pie, buko pie, at iba pa. Dahil may sakahan ay hindi na kinailangan ni Joel na mag-angkat pa mula sa ibang magsasaka dahil ang lupain at sakahan na ipinamana sa kanya ng amang Yumao ang siyang naging taniman ng mga produktong ibinibenta nila Joel na mas nakakatipid dahil sila na mismo ang tagagawa ng produkto at the same time ay hindi na rin kailangan na mag-angkat dahil may sarili na silang sakahan. Sa huli, ang mga pamana na nakuha ng mga kapatid ni Joel ay unti-unting naubos at kalaunan ay humingi na ng tulong ang mga ito kay Joel at na-realize ng mga ito na mali ang kanilang ginawa sa kanilang kuya. Sa panahon ng kagipitan ay hindi sila tinalikuran ng kanilang nag-iisang kuya Joel, na kahit na tila ba nalimot na nila ito sa mahabang panahon habang nagpapakasasa ang mga ito sa pera at yaman na iniwan sa kanila ng yumaong ama, ay bukal sa loob silang pinatawad at tinulungan ni Joel. Sa paglipas ng panahon ay nakita ng mga kapatid ni Joel ang kahalagahan ng tunay na pagmamahal at natututo ang mga ito dahil sa kanilang kuya na walang sawang umintindi at umunawa sa kanila. Kahit na sa kabila ng masamang ginawa nila, ay tinulungan at tinanggap pa rin sila. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Sakahan lang ang pamana sa'yo ni Dad.